Hello, hello mga kasari. It's me, Jennifer Mejia, ang tindera ng bayan. Hello mga kasari. So, ayan. Magkukwento lang po ako sa inyo ngayong gabi, no? Tungkol dun po sa nangyari kaninang tanghali. 'Di ba? Ang init-init. Alam niyo yun. Tapos, mayroong mambubu doon. Ayan. Ikukwento ko po sa inyo mga kasari para pagka if ever na magkaroon po or maka-encounter po kayo ng ganitong senaryo sa inyo po sari-sari store is maging alert po kayo. Okay? Ayan, no? At wala po akong maipakitang video sa inyo dahil kanina yung CCTV ko po nagkaroon ng malfunction. So hindi po siya gumana. Ewan ko ba kung bakit. Kung kailan may gusto po ako tingnan, no? Saka naman nagkakaroon ng problema yung CCTV ko. Wala po siyang record. Hindi ko po alam bakit, no? So i-check ko pa or aayusin ko pa po mamaya. Okay? So ayan, no? Yung kanina po, kanina tanghali mga 12:30 po yun, no? Merong bumiling isang lalaki, no? Nakamotor po siya, naka-helmet. And then, hindi ko siya kilala. Parang hindi siya taga rito eh. Ang una po niyang hinanap na items is Bear Brand na malaki. Malaki lang po yung sinabi niya. Wala po siyang binanggit na grams or kahit ano, basta malaki daw, no? So, inabot ko po sa kanya yung ganito. Bear Brand na 300 grams kasi ito lang po yung size na mayroon ako na pinakamalaki. Malaki. Opo. So, ito yung inabot ko sa kanya. Apatim niya. And then, ito yung inabot ko sa kanya. And then, sinabi niya hindi daw ito. Yung mas malaki pa. Sabi ko, ay wala po ako noon, sabi ko. Hawak-hawak na niya yung 1,000 pesos na pera niya, no? So, ay wala po ako noon, sabi niya. Okay, sige, Marlboro Green na lang. Marlboro Green. Alam niyo yun, napaisip ako kung ano yung Marlboro Green. Sa isip ko, Marlboro Green. Baka Marlboro Black. Ang inisip ko, Marlboro Black. Ito, kasi Marlboro Green. Green yung kaha niya. So, inisip ko po na baka ito yung hinahanap niya. Okay, so ito po yung inabot ko. Inabot ko sa kanya. Then, inabot niya sa akin yung 1,000 pesos na pera niya. Diba? So, ito po Marlboro Black na to. Nakalagay lang po dito sa ibabaw ng lamesa. Hindi niya po ginagalaw, hindi niya po kinuha. Basta nakalagay lang po doon. And then, binigay niya sa akin yung 1,000 pesos na pambayad niya. Okay? After po nun, ang presyo ko po kasi nito is 168 pesos. So, yung sukli niya is 832 pesos kasi 1,000 yung pera niya. No? So, ito po, hindi niya ginagalaw. Nandiyan lang sa ibabaw ng lamesa. Pagkaabot ko ng sukli sa kanya na 832, no? Maingay yung anak ko, pasensya na po kayo kasi gising pa siya. Ewan ko, ayaw pa niyang matulog. Inaantay ata ako. Ano ba? Ayan, no? So, balik po tayo. Inabot ko po sa kanya yung 832 pesos na sukli. Okay? Anak naman. Ayan, inabot ko po sa kanya yung sukli niya ng 832 pesos. Ang gawain ko po kasi mga kasari, kapag ako po yung nagsusukli ng mga 1,000 or 500 pesos sa customer ko, isa-isa ko pong binibilang sa harapan nila. Yan, isa-isa ko pong binibilang sa harapan nila. Nagka-count back po ako. Ugali ko na po yung mga kasari kapag every time talaga na magsusukli ako ng 500 or 1,000 pesos, isa-isa ko po talagang inaabot at binibilang sa kanila. Okay, para sigurado at para sure na tama po yung pagsukli ko sa kanila. Okay? So, 832 pesos. Puro tig hundreds lang po yung meron ako. Wala po akong 500 nung time na yon kasi naibayad ko na po sa mga ahente ko kaninang umaga. So, ganyan, isa-isa ko siya. Isa-isa. Talaga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 700, 832 pesos po yung sukli nyo. Ganun. So, ganun talaga ako magsukli mga kasari. And then, kinuha niya yung sukli. Kinuha niya yung sukli yung una niyang kinuha. Tapos sabi niya, ay hindi to miss, sabi niya, Marlboro Green, sabi niya sa akin. Ay wala po akong green, yan lang po yung meron ako, Marlboro Black. At saka wala naman po Marlboro Green, sabi ko. Sabi niya, hindi, merong Marlboro Green. Ay wala po ako nun, sabi ko. Sabi niya, hindi na lang. Okay, sabi ko naman, kinuha ko yung Marlboro at hinihingi ko sa kanya yung sukli. Diba? So, inabot niya sa akin yung sukli. Yung 1,000 pesos is hindi ko pa po inaabot sa kanya. So, kinuha ko po yung items ko, binawi ko sa kanya kasi hindi na daw. Diba? At binawi ko rin yung sukli ko sa kanya, yung isinukli ko. Kinuha ko talaga, inuna kong kunin yung sukli bago ako magbigay ng 1,000 pesos. Okay? So, pagkaabot niya po sa akin to, binilang ko 700 mga kasari.
kulang ng 100. Binilang ko po talaga sa harapan niya to, no, 732 lang po yung inabot niya. So, kulang po ng 100. No? Hindi ko po alam kung anong ginawa niya, kung paano niya ginawa. Basta, binilang ko po, 732, kulang po ng 100 pesos. Okay, pinaglaban ko yun, mga kasari. No? So, sabi ko, 732 lang po ito. Ang binigay ko po sa inyo is 832. Isa-isa ko po yan bilangin sa inyo. 832, sabi ko. Hindi yan yung sinukli mo. Ano siya sa akin, nakikipagtalo na ito daw po yung sinukli ko sa kanya. Ito lang daw po yung pera na inabot ko sa kanya. Sabi ko, hindi. Hindi ko iaabot sa iyo yung 1,000 pesos mo kung hindi mo po ito ibabalik ng buo. Okay? Sabi ko sa kanya. Tapos, ginawa niya, yumuko siya. Pagdating niya sa akin, ay, ito pala miss, nahulog. Nahulog daw yung 100. Doon daw andun sa ilalim sa ilalim. Nahulog daw. So, ito pala miss, sorry, nahulog dito. Nahulog pala dito, sabi niya. So, saka ko binigay yung 1,000 pesos na pera niya. Okay? So, ayan, no? Saka siya umalis, nakamotor po siya. So, buti na lang po talaga at kinuha ko muna yung items ko at kinuha ko muna yung sukling binigay ko sa kanya, binilang ko bago ko po inabot yung 1,000 pesos niya. Okay, so, yun po, ganun na lang din po yung gagawin natin, mga kasari, no? Every time po na magsusukli tayo ng malaking amount, no? Para sa 1,000, para sa 500, ganyan, or any amount po, kailangan magba-back count po tayo. Back count, ibig sabihin, bibilangin po natin ito sa harapan nila ng isa-isa. Okay? Para sigurado po tayo na tama yung sinukli natin sa kanila. Okay? Wag po tayo mahihiyang magbilang ng pera nila kahit mga kahit mga barya-barya na tagpipiso. Okay? Wag po tayo mahihiyang magbilang, no? So, isa kasi parang nahihiya tayo magbilang dahil tagpipiso. So, ilalagay na agad natin sa kahan natin, no? Yung masyado tayo yung nagtitiwala sa customer natin. Okay, ganyan. So, kailangan po magbibilang. Okay? Magbibilang ng pera sa pag-abot ng mga sukli. Okay? At kung bago po tayo tumanggap ng pera, kailangan titingnan din po natin ng mabuti. Okay? So, sa panahon ngayon, mainit ang panahon, no? Kaya, kailangan nating doble ingat. Okay? So, ayan, yun po yung pangyayari kanina kung maka-encounter po kayo ng ganung senaryo. So, maging alert po tayo. And kahit sa anumang pong oras, okay, kailangan alert po tayo. Kailangan naka-presence of mind po tayo lagi. Okay? So, ayan. Kasi, tingnan nyo, kung hindi po ako nagbilang, no, makukulangan ako ng 100. No? So, yan, mag-alert. Okay, so yan. I hope nakatulong po ang video na ito para makaiwas, maging alert po tayo sa mga sa lahat ng ginagawa natin dito sa ating sari-sari store. So yan, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, nga po pala, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please click nyo na po ang subscribe and notification bell para sa iba ko pa pong video. Bye-bye! Thank you for watching! Happy selling! God bless! Ay, ano ko, halika na dito. Oh, okay, bye-bye ka.